May dumayo nga pala sa aming Rusi 155 na sobrang layo pa nga ng pinanggalingan nila dahil taga Cavite pa nga sila guys. At nung una nga guys hindi kami naniniwala, pero nung pinakita sa amin guys yung katunayan na taga doon talaga sila, naniwala na rin kami. At ang issue nga daw guys ng motor nila, maingay daw yung segunda nito. Kaya dito ito troubleshoot muna namin to kung tama nga ba yung sinasabi nila. At sa aming pagto-troubleshoot naman guys, maingay din yung permera, tresera at kwarta. Kaya nadagdagan pa nga guys yung sinasabi nilang issue dito. At medyo maingay din guys yung makina nila. Kaya ang hatol namin dito guys pang overhaul talaga. At nung nalaman nga nila na pangbaba talaga yung makina nito, pinagkatiwala na sa amin tong iwan para magawa na rin yung issue nito. Kaya talagang hindi namin sasayangan yung binigay nilang tiwala sa amin. At gagawin na rin namin yung best namin para mawala talaga yung sira ng motor niya. Kahit ang budget ng may-ari nito guys nasa 4,000 hanggang 5,000 lang daw. Kaya susubukan namin guys pagkasyahin yung 4,000 na iniwan niya sa amin. At hindi nga rin namin guys titipirin yung mga parts nito. At ang ibig sabihin nun guys original parts pa rin yung ikakabit namin dito. Dahil sa totoo nga lang guys, sasabihin na namin sa inyo, yung mga ganitong klaseng motor sobrang mahal talaga ng mga pyesa niyan. Lalong-lalo na yung mga transmission gear nito. Nang umaabot ng 1,650 yung segunda gear nito sa mga bilihan ng original parts. At kaya pangarap namin guys na magka-shop, gusto kasi namin makaya nyo yung mga ganitong klaseng pyesa na subok namin at quality. At sana nga guys, soon matupad namin yung mga pinaplano namin para makatulong din sa inyo. Dahil sa ngayon nga guys, konti pa lang yung naiipon namin para maabot yung mga pangarap na yun. Pero kahit ganun pa man guys, maraming salamat pa rin sa walang sawang sumusuporta sa amin. Dahil kayo guys yung dahilan kung bakit kami nagsisipag. At pasensya na nga rin pala sa mga hindi namin nagagawaan at sa mga hindi namin nasasagot na tawag. Dahil sa totoo lang guys, gusto talaga namin kayong gawa ang lahat. At ang problema nga lang namin guys, hindi pa ready yung mga equipment namin. Nawala pa kaming mga bagay na yun. Katulad na lang guys ng fresh machine na dinadayo pa namin para mapagawa yung mga sigunyan lang binabaklas namin. Kaya talaga nagagahol kami sa oras minsan sa pagpapagawa dito. At kaya limitado rin guys yung mga nagagawa namin. Kaya ang ginagawa namin guys na solusyon para hindi kami mahirapan, ni-schedule na lang namin kada araw. Kaya pasensya na lang guys muna sa mga hindi namin nagagawaan. Pero hayaan nyo guys, medyo malapit na rin naman namin makuha yung mga equipment na wala pa kami. Dahil gusto rin naman talaga namin guys na mapabilis yung trabaho namin sa pagmamachine. At para hindi na rin kami mahirapan at para mas marami pa yung magawaan namin, lalong-lalo na sa mga low budget. Dahil mas maganda kasi guys na kami na yung magmamachine ng mga sigunyal nyo para mas accurate. Kaya talagang malalaman namin na quality talaga yung gawa namin dyan. Kaya need talaga namin guys ng mga high equipment. Dahil alam na rin namin guys yung paggamit nyan at talagang inaral namin. Kaya kung kami guys yung makakagawa lahat, mas titibay talaga. At dito nga guys mabubuksan na nga namin yung pinaka main issue nito na makikita nyo rin na tama talaga yung pag-troubleshoot namin dyan. Na sana nga guys hindi tumama yung isang hinala namin dyan. Na sa pagkakadinig nga namin na may issue din yung connecting rod nito. So yun na nga guys, narinig nyo naman na may issue na din yung connecting rod nito. At tumama nga din guys yung hinala namin, nasira nga din to. At dito may papakita na nga rin namin sa inyo, nasira na nga din yung transmission gear nito. Na sana nga guys walang masyadong nadamay para sumapat yung 4,000 na iniwan niya sa amin. At kitang kita nyo naman guys na sirang-sira na talaga yung permera, tresera at kwarta nito. Na tumama rin yung pagtotroubleshoot namin dito. At sa may pagtotroubleshoot nga pala nito guys kailangan yung testingin yung motor para malaman nyo kung sira yung mga transmission gear nito. Dahil hindi nyo guys ma-check yung transmission kung pakikinggan nyo lang. At chinik na nga rin pala namin guys yung counter drive nyan. At buti naman guys kahit din wala pa to, kaya all goods pa yan. Kaya dito pagkasama-samahin na namin to para malinisan at hulaan na lang yung pagbabalik nito mamaya. After ilang oras nga guys dito tapos na rin namin tong linisan. At tingnan nyo naman guys kung gaano kaganda yung pagkakalinis namin dyan. Talagang ginawa namin guys yung best namin para matanggal yung mga dumi nyan. At nakahanap na nga rin pala kami dyan guys ng main drive assembly. At original parts nga pala yan na second hand lang namin nakuha. Pero sinigurado namin na walang issue yan. At napapares na nga rin pala namin guys yung sigunyal nito. At all goods na yan. At pinagsama-sama na nga rin pala namin yung mga pinagpalitan. Gaya na lang nitong input shop at connecting rod at lining. At dahil kompleto na nga guys yung mga parts niya, dito i-assemble na namin to. At bago nyo nga pala tuluyang i-assemble yung transmission gearing nito, lagyan nyo muna ng oil yung pagsasalpakan yan. At sa may pagkakabit nga pala guys ng mga transmission gear, dapat aral nyo talaga para hindi kayo magkamali dito. At bago nyo nga pala tuluyang isalpak yung center crank nito, punasan nyo muna ng malinis na basahan. At wag nyo rin kakalimutan tanggalin yung tuser ng sigunyal bearing nito. Dahil need din kasi guys i-reset kung mag-overhaul kayo ng mga ganitong klaseng motor. At meron din tamang pagkakabit sa tuser na yan. At bago nyo nga pala ikabit yung shifting pedal, siguraduhin yung nakakabit yung washer na yan. Bago nyo ilagay yung clutch basket at clutch lining assembly. Saka nyo isunod yung rotor pump. Saka nyo higpitan ng 47 Nm. At sa may pagkakabit nga pala guys ng rotor pump cover, dapat alam nyo yung tamang paggamit ng impact drive nito. Kung sakaling ganitong tools yung gagamitin nyo dyan. Sa may paghihigpit naman ng mga
mga bolts ng clutch housing, tips na rin namin na huwag nyong iimpakin yan at gamitan nyo lang ng manual tools. At pagkatapos namin sa clutch side, dito naman kami sa magneto side. At sa pagkakabit nga pala guys ng camshaft, siguraduhin yung naka-align yung marker nyan bago nyo isalpak yung kabuuan nito. Saka nyo ilagay yung magneto. At pagkatapos namin i-assemble yung magneto side, dito i-assemble na rin namin yung block nito. At meron nga rin pala guys tamang pagkakabit yung mga ring nyan na dapat alam nyo rin yung tinatawag na ring cap positioning. At bago nga namin tuluyang isalpak yung cylinder head nito, mina-manual valve cutting muna namin at pinupunasan ng malinis na basahan bago namin isalpak yung cylinder head nito. At sa may paglalagay nga pala guys ng mga washer ng mga head bolts, merong mga tamang baliktaran yan na dapat yung mga smooth edge dapat nasa ibabaw. Saka nyo higpitan ng 25 Nm para fit at sakto lang. Saka nyo sunod ilagay yung push rod at tracker arm. Saka nyo ilagay yung mga bolts nito. Saka nyo higpitan ng 22 Nm. At pagkatapos namin higpitan, tinutune up muna namin to. At bago namin ilagay yung head cover, nilalagyan muna namin to ng oil bago namin to isalpak. At tapos na nga namin itong i-assemble at tingnan nyo naman guys kung gaano kaganda yung pagkakagawa namin dyan na wala kayong makikita mga pandikit dito at talagang naging malinis na rin yung makina niya. Kaya dito ilalagay na namin yung makina nito sa chassis niya para maparinig na rin sa inyo yung andar ng makina nito at para malaman na rin ng may-ari nito na wala nang issue yung mga gearing niya. At bago nga namin to tuluyang paandarin, dito kakarwashin muna namin to para kahit ganito kaliit na bagay nakatulong na rin kami sa kanya para pagka inuwi niya na tong motor hindi niya na to lilinisin. Dahil pagka kasi kami guys yung naglinis, ultimo grasa sa putres natatanggal talaga namin. At tapos na nga namin tong car wash at tingnan nyo naman guys kung gaano kaganda yung pagkakalinis namin dyan. Talagang nagmukhang Honda 155 na yung Rossi niya. Kaya dito ipapaanda rin na namin to. So yan na nga guys, narinig nyo naman na sobrang laki talaga ng pinagbago ng andar ng makina niya. At sure na rin kami dyan guys na wala nang umiingay sa transmission gear niyan dahil naibalik talaga namin ng kompleto yung mga parts nito. At ang nagastos nga lang pala niya dyan guys, nasa 5,000 lang kasama na labor. So yan nga lang pala guys, at kung nagustuhan nyo yung mga ganitong klaseng video, palike and share and papalo naman. Maraming salamat sa panonood.